Isa ka bang traveler na kagaya ko? Isa ka bang mahilig mag-abang sa mga piso fare o mga murang fare sa mga kanya-kanyang airlines? Siguro pwedeng makatulong to sa yung vlog na to. Bale, I will be tackling today yung mga requirements, paano pumasa sa immigration, or paano ma-avoid natin yung mga offloading na sinasabi nila. So, ang process guys, upon arrival dun sa departure area, so, pila tayo, and then dun sa scanning area, lalagay dun yung luggage, lahat ng gamit. Ilalagay dun sa scanning area kasi syempre, checkin nila kung may mga something ba dun sa bag nyo. And then, after that, kapag pasok nyo, kapag okay na kayo kay Kuya Guard o kay Ate Guard, proceed na kayo kagad guys kay travel tax. Dun sa area, meron namang malaking signage doon. Makikita nyo naman yung travel tax area doon at malamang mahaba din yung pila niya. So, pagkapasok nyo, punta na kayo kagad doon. So, around 1,620 as far as I remember, yun yung bayad kay travel tax. And then, after that, yung process is pupunta na kayo doon sa mga specified na gates nyo. Specified na counters pala, na counters, like for example, sa area ni Cebu Pacific, sa area ni Air Asia. Ito yung tinutukoy ko guys, yung nasa Terminal 3. So, pasok kayo dun kay area, check-in area ni Cebu Pacific. So, pila kayo doon, tapos may mag-a-assist naman kayo doon. Doon sa pagpila doon, bali kikiluhin nila kung pang-check-in ba yung luggage nyo. Kasi normally, meron namang pwedeng hand carry yung mga nasa 7 kilos, pero dapat maliit lang din yung bag. Pero kapag mga medium luggages, large luggages, automatic yan guys, check-in yan. Tapos, doon din kay check-in area, piniprint na yung boarding pass. So, si boarding pass, yun yung kasama sa ipepresent nyo doon sa loob ng immigration. And then, after, kunyari, na ipresent nyo na or na leave nyo na doon sa check-in area yung luggage nyo, proceed na kayo kagad kay immigration area. And then, kay immigration area, kapag pasok nyo doon, merong bibigay si Kuya Guard. Minsan inaabot ni Kuya Guard or minsan naman merong area doon na doon kayo mag-fill up. Nandun din yung mga blank forms. Tapos may sample din doon na gagayahin nyo kung paano nyo i-fill up yung embarkation card. Yung embarkation card, yun yung mga, doon nyo ilalagay yung details nyo, saan kayo pupunta, basta yun kasama yun sa part na ibibigay nyo kay immigration officer. So, pumapasok na tayo kay immigration officer. Kay immigration officer, be prepared guys, yung tatlong main items natin o main requirements natin, which is yung passport, yung round-trip tickets, to and from ha guys, and then yung pangatlo, visa if applicable, plus yung boarding pass. Siyempre, kasama na yung boarding pass doon, nakadikit, plus yung embarkation card pala, sorry. So, kay immigration officer doon na itinatakel kung ano yung kung ano yung purpose mo. Bakit ka lalabas ng ibang bansa? So, doon, tatanungin niya na sa'yo kung saan ka mag-i-stay, saan ka pupunta, sinong kasama mo, ilang araw ka doon, yun na pumapasok yun. So, base sa experience ko, ang tinanong niya lang naman sa akin is, saan ako pupunta? Where are you going? Sabi niya sa akin. Ang sagot ko sa kanya, just straight to the point, Singapore. And then, nag-follow up question siya, saan daw ako mag-stay? Or, sino daw yung kasama ko? Sabi ko, I'm traveling alone, mag-stay ako dun sa friend ko, dun sa Topayo for about 10 days. So, tiningnan niya ako. So, nag-follow up question siya ulit sa akin. Sabi niya, are you employed? Sinagot ko lang. Sabi ko, yes. Sabi niya, can I have your company ID? Sa ID, ang ginawa ko, kinuha ko yung company ID ko and then pinresent ko lang sa kanya. And then after that, siguro na pagtanto ni Kuya Immigration Officer na hindi naman ako lang gagawa ng ibang bagay o ng masama sa ibang bansa, tinataka niya na yung passport ko. Luckily, yun lang yung question niya sa akin guys. And then after that, labas ako dun sa immigration area, proceed na ako. Nakahingan ako ng maluwag, proceed na ako dun sa gate ko. Hinanap ko na kagad yung gate ko. And then, wait lang ako kung anong oras yung boarding time. So, after that, sakay na sa airplane and then, good to go. Punta na kagad. So, good to go. Nakarating naman ako ng safe sa Singapore.
So guys, dapat ang advice ko lang, just in case, if ever, tanungin kayo ni immigration officer, just straight to the point, just be open. Huwag kayong magsisinungaling kasi mahuhuli niya kayo. Kung hingan kayo ng iba pang supporting documents, present nyo lang sa kanya. Tapos, if ever meron kasing second part doon kapag hindi na-satisfy si first immigration officer, pupuntahin kayo doon sa pangalawang area, which is doon sa 50-50 area, which is may tendency ma-offload, wag naman sana, ma-offload or hindi. Medyo may follow-up questions lang doon. I-present niya lang, guys. Basta, dapat, kung ano yung tinanong niya, sagutin niyo ng tama. Huwag kayong magsisinungaling kasi alam niya yon kapag nagsisinungaling kayo. Kapag tinanong niya kung magkano yung show money niyo o yung money niyo na baon, is sabihin niyo sa kanya. So, minsan kasi nagiging factor din, nakaka-affect ng factor. Sabi nila, si show money. Pero kasi sa akin, as much as possible na alam ko sa sarili ko or alam mo sa sarili mo na capable ka or alam mo naman na merong magso-support sa'yo sa ibang bansa, ipaliwanag nyo sa kanila ng maayos. Siguro naman maiintindihan nila yon. Meron din namang case na medyo sabihin na nating foul na kasi personal messages, alam ko, tinatry nilang basahin or tinatry nilang buksan. Siguro, pagbigyan nyo na lang, pakita nyo na lang. Kasi kung alam nyo naman sa sarili nyo na hindi kayo magti-TNT or talagang meron kayong imi-meet outside the country, pakita nyo. Siguro alam naman nila yon, maiintindihan nila. Yun lang, guys. So, bali guys, magre-recap tayo para hindi nyo makalimutan. Number 1, passport, at least 6 months validity. Number 2, round-trip tickets. So, to and from and to. So, number 3, visa, if applicable. If applicable, South Korea, Japan, US, and iba pang countries na kailangan ng visa. Then, for the supporting documents, hotel reservations, company ID, certificate of employment, leave of absence. Minsan, hinahanap nila, sorry, hindi ko nabanggit kanina, yung itinerary. Minsan lang naman, case-to-case basis. Si itinerary, hinahanap din. And then, so far, kung alam niyo naman sa sarili niyo na hindi kayo magti-TNT or hindi kayo lalabas, hindi kayo gagawa ng ibang dun sa ibang bansa, good to go. Kayang-kaya natin yan, guys. Huwag kayong kakabahan kasi, pag lalo kayong kinakabahan, lalo kayong papahirapan ni immigration officer. Just be polite to them, just answer them directly, just be confident. Yun lang naman, guys. And after saying dun sa interview nyo, after yung conversation, just say thank you. Kung ano man yung result ng kalalabasan, basta just say thank you. Para, syempre, hindi din naman natin masisisi si immigration officer kung ganun sila ka-strict or kung ganun sila kaka-intimidate kasi sobra talaga kapag na-experience nyo, yung gano'n sila tumingin, wala pa akong na-encounter na immigration officer na nag-smile. Pero siguro ganun talaga yung part, ng work nila para, syempre, makilates nila yung mga taong lalabas sa bansa natin. Basta, guys, tiwala lang and trust Him, trust si God, and trust nyo rin syempre yung sarili nyo na ipapasan niya. Ha? So, sana nakatulong yung mga sinasabi ko or sana nakatulong din yung konting advice ko or yung tips ko para at least hindi kayo ma-offload or at least alam nyo yung gagawin nyo pagkapunta nyo ng airport. Ha, guys? So, thank you for watching. Sana sa susunod, meron pa akong mga ibang videos na maaring makatulong regarding sa traveling or regarding sa iba pa, sa EPS. Like for example, sa Korea, yung sa exams. Sa mga susunod kong vlogs nyo. Abangan nyo na lang, guys. So for now, ito na lang muna. And it's me again, your Ate Bea. Bye!